Kabayan, pabata ng pabata ang mga tinatamaan ng sakit na chronic kidney disease o CKD sa bansa. Kaya naman nababahala ang National Kidney and Transplant Institute. Ang PhilHealth naman tinaasa ng kanilang hemodialysis benefit package. Ang detalye sa report ni Bien Manalo. Bakas pa sa leeg ng 33 taong gulang na si Mike ang butas kung saan ipinasok ang hose para sa kanyang peritoneal dialysis. 4 na buwan na siyang dinadialysis. Aminado siya na sa unhealthy lifestyle niya nakuha ang sakit, kaya todo ingat na siya sa kanyang pagkain. Kain ng maalat, tapos sobra sa inom ng alak, yan. Sa tubig, minanas ng ganito, tapos nagkaroon ng sa bato. At aral po para di na maulit ang mga ginakain na yung masasama. Malaki ang pasasalamat ni Mike dahil wala na siyang binabayaran. Sagot na kasi ng PhilHealth ang kanyang gastusin sa pagpapadialysis. Malaking tulong po talaga, sir. Kaya nagpapasalamat po sa PhilHealth na nagkaroon na ako ng ganitong PhilHealth na para madaan naman ako, gumaling man ako, ulit. Pero nasana maulit. Nababahala naman ang National Kidney and Transplant Institute dahil pabata ng pabata ang tinatamaan ng chronic kidney disease o CKD sa Pilipinas. Ayon yan sa Pediatric Nephrology Society of the Philippines. Sa pinakahuling datos ng Philippine Renal Disease Registry, umabot na sa mahigit 100,000 ang naitalang may CKD sa bansa simula 2021 hanggang 2025. Halos 2,000 rito ay pawang kabataan, edad 19 na taong gulang pababa. Mahigit 100,000 naman ang sumailalim o sumasailalim sa dialysis sa nakalipas na higit 4 na taon. Sa NKTI, pumalo na sa halos 4,000 ang mga naitalang pasyenteng may CKD, habang mahigit 300 naman ang sumasailalim sa organ transplant kada taon. Dahil dito, umaasa ang NKTI na mabibigyang pansin na ang pag-amyenda sa RA 7170 o ang Organ Donation Act of 1991 sa pagpasok ng 20th Congress. Ayon sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI, karamihan sa tinatamaan ng chronic kidney disease ay nakuha sa unhealthy lifestyle o sobrang pagkain ng matataba at maalat na pagkain, habang ang ilan naman ay namamana o hereditary. Kaya prioridad nila ang early detection at screening at pagpapaigting ng information dissemination sa tamang pangangalaga sa ating mga bato. Ang komplikasyon sa bato ang pang-8 na sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino at posibleng maging pang-5 pa ito pagsapit ng 2040 kung hindi maaagapan. Kaya mahigpit ang kanilang paalala sa publiko para makaiwas sa CKD. Doon pa man lamang sa barangay, mga health station, no? Doon pa man lamang ay ilalapag na kung paano ang prevention. Hindi yung agad, masakit sa bato. Samantala, tinaasan pa ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang hemodialysis benefit package nito. Mula kasi sa dating 4,000 pesos kada session ay itinaas na ito sa 6,350 pesos na maaaring ma-avail sa mga accredited dialysis facility. Ibig sabihin, ang mga qualified CKD5 patient ay makatatanggap na ngayon ng 990,600 pesos na financial protection kada taon mula sa dating 624,000 pesos. Itinaas na rin sa 2 million pesos ang Z-benefit package coverage para sa kidney transplantation mula sa 600,000 pesos. Naglibot sa NKTI si PhilHealth Acting President and CEO Edwin Mercado para kumustahin ang kalagayan ng mga pasyente at tugunan ang kinakaharap na suliranin ng ospital. Para nga po matiyak po na yung ating mga benepisyo ay talaga na-avail ng ating miyembro. So nakita ko naman po at doon sa testimonya ng ating mga miyembro na yung unang package nga po yung pagpapalawig ng hemodialysis na nagsasabing malaki po talaga yung tulong sa kanila dahil wala na hong halos nilalabas na pera. Bagamat zero subsidy ngayong 2025, tiniyak naman ni Dr. Mercado na may sapat pa ring pondo ang PhilHealth para ipagpatuloy ang kanilang serbisyo sa lahat ng Pilipinong mangangailangan ng atensyong medikal, alinsunod na rin sa umiiral na Universal Healthcare Law. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.